Narito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Anong kwento mo? Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mong mapanood? Logan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan. Merry Christmas! Hello, Galogs! Nakatanggap na ba ng 13th month pay ang lahat? Pila na para magparibad! Pero bago yan, manood muna ng top 5 mga kwentong may kwenta na may sukli pang pagmamahal. Ako ang inyong pambansang pantanggal umay, kaka Mark Logan, at ito ang top 5 mga kwentong Mark Logan. Ang mga Noy Pilikas na may hilig yarn, pinagkakagastusan pa nga ang libangan. Basta nakalinya sa paborito, di mo yan basta mapapaawat dito. Nagtungo kami sa Malolos, Bulacan. Nakilala namin dito ang mga loding may amazing na libangan. Aba, lahat may pinaglalaban. G na G sa paggawa ng laruan. At pag-portray sa karakter na hinahangaan. All-in-one yan dito sa Malcon PH. Anumang edad ay nakiki-engage. Ang Malcon PH, or what we call the Malolos Toys and Hobbies Convention, isa siyang type ng event na kung saan pinagsasama-sama namin lahat ng toy enthusiasts, collectors, hobbyists into one full-pack event. So pag pumunta ka kay Malcon, what you're going to expect is a lot of exhibits. Aside from exhibits from different toy collectors, may chance din po kayong makabili ng mga paborito niyong mga figures. Ang purpose namin kung ba't namin ginagawa si Malcon PH is, number one, of course, this is a family-oriented event, no? We want na pagsama-samahin, especially yung mga families na pag pumunta sila dito, ang gusto natin mag-enjoy yung mga bata. So, well, alam nyo, hindi lang bata na mag-enjoy dito, lalong-lalo na yung mga young at heart. And of course, isa sa primary purpose ni Malcon is to showcase our local artists. Bida dito sa exhibit ang mga laruang kiber mong mabisit. May mga action figure at sariling gawang laruan na dapat mong makapture. Sa ganda kasi, abay, mapapahanga ka, for sure. Hi, that's how we do it. What did I say? Don't mess with me. After your aim was on point. Here we go. Hi, I'm pissed. Malcon started way back 2018, no? Ang nagsimula ng Malcon is no other than our Honorable Mayor Christian Natividad. Hindi lang sa Malolos makikita ngayon ng Malcon. Pwede nyo na sa makita sa Bataan, sa Taguig, sa Quezon City, sa Manila. Ano yun? Unti-unti natin nililibot ng Pilipinas. Kabilaan dito mga merch. Tsak makakapili ka, basta't mag-search. Mapa sticker, mug na sikat sa Christmas party, toys, tote bag o t-shirt, lahat may entry. Nakilala pa namin dito ang isang clay toy artist. Ang kanyang mga obra ay the best. Siya lang naman ang gumagawa ng mga cutie-patuti na laruang ito. Diyos ko, baka mapabili ka ng 8. Nag-start po ako sa Malcon ng 2022, so 2 years na po ako dito sa Malcon. Una po masaya ako kasi love ko talaga ang arts. Mula po pagkabata ako, mahilig na ako mag-drawing, na mahilig na po ako mag-paint, mag-arts. Kaya sabi ko po sa sarili ko, paglaki ko, pag nagka-work ako, gusto ko po related sa arts. Kaya ayun po, masasabi ko pong dream come true po yung ginagawa ko ngayon. Marami rin ditong laruan na di na lang nakontento. Binihisan na ang buong pagkatao upang i-portray ang kanilang paborito. Kuya, ba't naman si Balak ang napagdiskitahan mo? Palong-palo rin itong si Tatay O. Walang edad-edad kay Dad. Di siya paladaig pagdating sa abilidad. Bida rin ang cosplayer sa Malcon PH. Cute lang tingnan pero nangangain niya ng stage. Sumali ako for Crosswalk for this year. First time ko lang mananalo na for runner-up actually. Ginawa ko to actually since naging interested na ako mag-cosplay. I decided to sige, I have an excuse to create works, to craft.
So ayun, kahit beginner lang ako, na-enjoy ko maggawa. Kahit hindi to perfect, at least in my heart na-enjoy ko talaga, and then proud ako na ginawa ko to by hand talaga. With the help of syempre my nanay, my tatay. Nung hindi pa po ako nagko-cosplay, ano lang po, actually tambay lang po ako sa amin. Pariwala, kung ano-ano lang ginagawa, basketball lang maghapon, volleyball sa eskwelahan. Mula po nung nakapasok po sa pagko-cosplay, yun po, nagsimula na po magbago yung buhay ko. Nagkaroon na po ng direksyon, kumbaga po, nakakatulong na po ako sa bahay. Kahit pa paano, yun po, nakapag-abot-abot na nga po ako. Hello, Kalogs! Dahil sa mahal ko, nakilala ang mga gawa ko. Dahil sa mahal ko, nailabas ko ang mga gawa ko sa bahay. Kung saan sasaya ang puso, abay huwag mong isuko. Gawin lang ang mga bagay na magpaparamdam sa'yo na masarap mabuhay. Dead mahinang age, dahil hindi ito cage. Mapabata o matanda, deserve natin ng happiness. Imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan. Ang AI ay nauuso na ngayon. Madali lang naman na maglaro sa cellphone. Pero naaalala mo pa ba ang mga larong ito? Yung kahit graphics ay labo-labo, noon ay iniyakan mo. Kung ito'y naabutan mo nga, dapat may asawa ka na o ang balakang ay sumasakit na. No pressure, mga kalogs ko, dahil babalik sa pagkabata sigurado kapag napadalaw kayo dito sa Expo. Ang mga laruan, puro retro. Yung Recollects na yan, kasi ginawa namin yan na page. Yan ang pinaka-main yan is yung Retro Gamers and Collectors Philippines. Na itatag na natin yan mga 10 years ago na. Dito lang yan sa LRT sa Caloocan. Nagtitipon-tipon minsan sa isang buwan. Mga tito at tita ay may kaganapan. Pati mga Gen Z ay nagsisipuntahan. Wow! Samot-saring mga anik-anik, mga laruang talagang classic. Mula sa TV at mga gaming console. May malalaki at mga portable. Meron ding mga collectible. Limited edition siya ng Eraserheads, isa sa mga feature namin dito. Personal collection kasi ito ng husband ko. Simula nung high school kami, nagko-collect na siya ng mga tape CDs. Binibenta lang namin siya 1,000 ang isa. Pati ang paboritong family computer, nag-aagawan pa kung sino ang player, kahit hindi naman nakasaksak ang controller. Ang year model na po is 1983 pa po. Bali, 41 years old na po siya. Kasama po yung dalawang controller, tapos may light gun na po siya. Yung light gun is compatible lang po siya sa CRT models na TV. Yung mga TV nung araw po. Tulad po nito, sir. Ito po, yan, tulad po nito. Itong mga bala na desalpak, na kapag biglang pumalakpak, may teknik na wapak. Bubugahan lang saglit, isang taktak na malupit, maglalaro na ulit. Hindi, pag malinis na kasi yung bala, hindi mo naman kailangan dinihipan eh. Meron talaga time na parang may alikabok lang kasi yan eh. Ito yung ganito, 2,000 lang. 3,000, depende kasi sa condition eh. Ang mga presyo siyempre, hindi pang dekada 90, pero sa sahod mo ay sigurado raw na may matitira. Meron kaming event na ganito, mini event. Pinalalagpas lang namin yung 15. Kailangan lumagpas ng 15 para sweldo. Mismong yung tao na bibilan mo, pwede mo siyang hingan ng discount. Mga console na mga accessories na kalatag yan, mura na. Kasi guys, dito sa event, mas binababaan namin ang presyo. Dito sa Expo, kompleto magiget. Hindi lang pang display ang mga lumang gadget dahil halos lahat gumagana pa rin. Kung sakaling magkaproblema, meron ditong magbubuting-ting ng mga pyesa. So nagsimula po ako 2001. Edad ako 19. Yan. Kadalasan repairs, tapos modification ng mga PS1, old console, PS2. Yan. Huwag kang mag-alala pa, ang expertise ni Kuya Michael, dekada na. Aba, may paraffle pa. Pasasalamat sa mga nagsipunta. Wala, lapit lang kayo dito ha.
Kung sakaling sa budget ay medyo tight at ever since ikay ready to fight, arcade games ang kanilang alok. Walang pisong kailangang isuksok. Alam yan, nilalaro ko dyan yung family computer. Ang malakas dyan, Super Mario, tsaka to. Yan ang malakas. High school. Tagal na. Ngayon lang uli, para bumalik sa kabano mo, kabataan mo. Bumalik ng mga ilang years din. Ini-invite po namin kayo sa darating na December 29, Sunday ulit yan. Meron kaming mini-event dito ulit sa Collectors Alley, 3rd floor, LRT Caloocan Mall. Pagbaba nyo lang ng LRT, Monumento Station, konting lakad lang, nandito na kayo. Gaano man tayo kamoderno, tila hindi na maglalaho ang mga laruang ito tulad ng games na pwedeng ulit-ulitin dahil maraming lives ang pwedeng ipunin. Pero ang tunay na buhay, isa lang. Kaya kahit minsan, balikan ang nakaraan at pasayahin ang bata sa iyong kalooban. Ratsyada ng mga kwento ay magpapatuloy pa, kaya pirmis ka lang sa pwesto mo, ha? Sa mga nakarami dyan noong Noche Buena, nakababa na ba? Pero bago ipaksiw ang lechon, bilog na prutas ay ihanda sa bagong taon. Swerte, ayon sa ating paniniwala, pati malalagkit na pagkain ay ihanda. Sa mga kalogs kong etidak, sa palengke ng Cavite City kami tumapak sa stall ni Aling Ika. Kayo tumuloy para matikman itong bibingkoy. Bilog-bilog na tila mga barya. Sarap pindutin parang pisngi ng bata. Crispy outside pero sa loob ay softy. May kasama pang ginataan na saucy. Ako yung pinaka pang third generation na pinamanahan ng mama ko. Third ang Aling Ika is 1927, panahon ng Hapon. Noong panahon noon kasi maraming mga Hapon dito sa Sangli. Ngayon, nakaimbento ang lola ko ng pagkain na pwedeng ipang merienda ng mga Hapon. Ang simpleng araw ay parang holidays kapag bibingkoy ay yung na-taste. Di ba ang tikoy is sticky siya? Di ba ang bibingkoy ganun din? Ngayon, ang luto naman ng bibingkoy is uling sa ibaba, uling sa ilalim, tulad ng bibingka rin. Matapos ipalaman ang munggo sa malagkit, sa lumang lutuan pa pinapainit. Sa recipe ay walang iniiba kung ayaw mapalo ni Aling Ika. Ang bili ng lola ko, huwag mong babaguhin kung ano yung simulan. Ngayon, inadapt ng mama ko sa akin na huwag mong babaguhin kung ano yung talagang pinagmulan niya. Ang isang mangkok ay 50, may bila-bilao kung mabibiting ka at araw-araw din silang nagbebenta. Ang bibingkoy sa totoo lang, pinakamatagal na niya minsan hanggang 8 o'clock or 7:30. Nag-start kami ng mga 6:37. Sa totoo lang, malapit na ako mag-fully book sa 31. Pero na nga akong schedule ng January, February. Pero hindi lang bilog ang hugis ng kwarta, mas gusto natin ng papel kaysa sa barya. Hindi na lang lupa ang pinag-aagawan sa reunion, kundi pati Mango Graham na walang tapon. Pero mga taga Valenzuela ay mahinahon, Mango Graham Bar ang kanilang solusyon. Ang mag-asawang Nanay Alma at Tatay Benedito, silang nakaisip ng dessert na ito sa tulong ng kanilang anak at manugang. Nakailang timpla, tikim at hakbang bago na perfect ang lasa ng lafang. Siya ang una kong naisip. Si Lynn, yung manugaw ko. Nung gumawa siya, siguro nakuha niya na, pinatikim niya sa akin. Sabi niya, o sige dad, saan ba natin ilalagay? Sabi ko, ilalagay natin sa bar. Karoon pa kami ng pre-taste bawat Paano gugustuhan nila? Hindi tinipid sa mga ingredient, lalong hindi tinamad sa pag-present. Sa halagang 35 ay talagang affordable. Makakatikim din ng lahat ng people. Malalasahan ko po yung creaminess and yung nangingibabaw po yung lasa ng mangga. Minsan may mga comment na, bakit naman ganun, dala-dalawa lang ibinibigay. Samantalang, kasi sa dami ng pila. Ang gusto namin, lahat makatikim. Yung nanggagaling ng Bulacan, nanggagaling kung saan-saan, nabibigyan namin. Pumunta naman tayo sa kabilang barangay. Merong malalaking lutuan sa isang bahay. Ang kapartner ng spaghetti at pansit. Puto na masarap, lalo na kung malagkit. Ang cute na kakaning ito ay putong pulo. May kasaysayan pa sa pangalan nito. Ito ay 100% na
native delicacy na gawa ng mga tiga Polo, Bulacan na ngayon ay tinatawag nating Valenzuela. Noong araw kasi, hitik at abundant na ang mga palayan dito sa Valenzuela. Ang pinakamatagal ay si Mang Delfin, ika-4 na henerasyon nang nagkakakanin. Nagsimula sa mano-manong gilingan, ginalingan kaya makina na ang lutuan. Ang first generation kasi namin ay nagmula pa sa mga lolo at lola namin noong 1925. Kung dati nagagawa lang sila ng 5 kilo hanggang sa 10 kilo, na ginigiling nila ng ilang oras. Ngayon, nakakagawa tayo ng 50 kilos a day. Dekalidad na bigas ay dudurugin, pagkahugas ay sa banga iimbakin. Kapag ready ay patatabisin at para maging kulay tsokolate, lalagyan ng atsuete. Magsasaw na muna sila, hihintayin umalsa. Yung cultural heritage kasi hindi natin yan mabibili. Kusayang ibinigay sa isang bayan. Kailangan natin mahalin. Parang ginto yan. 99.9% nasa amin yan sa Valenzuela. Bukod sa putong pulo na specialty, merong kutsinta, kasaba, pichi-pichi, sapin-sapin at pansit malabon na pang family. Sa bagong taon ang hinihiling, kasaganaan sa buhay ay mapa sa atin. Kaya higit pa sa mga pagkain, ang swerte ay kusang darating kung may panalangin at sipag na rin. Imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan. Sa nagdaang Kapaskuhan, ang ganap ay kabilaan, regalo, kainan at bonding na puno ng kwentuhan. At syempre, ang pagmamano kay Ninong at Ninang. Malamang sa malamang, may eksena ng pagbibilang. Happy na naman si Mudra, ang bata. Di mawawala sa Kapaskuhan ang caroling sa daan. Sa may bahay, ang aming bati. Merry Christmas! Ang babarat ninyo! Ay, maling version ata to! May narinig kaming caroling sa Zamboanga, Sibugay. Ang tinig niya ay pamatay. Pagpasok ng bare months, eto na ang pakay. Dahil kumpara sa iba, ang Pasko ay tradisyon. Kay Jericho, isa itong pagkakataon. Hello Galogs, ako po si Jericho Alim, ang nag-iisang Maria Caris Zamboanga, Sibugay. Oh no money for Christmas, baby just one time I need. I don't care how much for presents. Wow, pala Mariah Carey ang atake. Sino ka dyan, be? Kung ganito ba naman ang kakanta, huwag mong bibigyan ng dosto ha. Pilit na talaga ni Jericho ang pagkanta. Ginamit niya rin ito upang kumita ng anda. Sa katunayan, kinagigiliwan ng boses niya ng madla. Ang ilan pa nga'y nagre-request pa ng ibang kanta. Then it feel so right. Maybe this time and love won't end. She's not magkaibutan yung Chimbert. back when she's feeling the tears to feel away. Back then they try. Natuklasan ko po ito sa pagtuturo ng aking ina sa pagkanta po. At sa pangangaroling po. Nagsimula po ako sa pangangaroling po noong 2020 po at ang edad ko po noon ay 9 years old po. Ang madalas ko pong kinakanta po, All I Want for Christmas. Minsan po may nagre-request po ng Maybe This Time. Sa normal na araw, pangangalakal ang buhay ni Jericho. Pagkatapos ng eskwela, dito ang kanyang diretsyo. Kalkal lang ng kalkal hanggang makakita ng ikakalakal. Ang ginagawa ko po pag hindi Bermans po ay nangangalakal po. Para po meron po akong mabili na project po sa
pag-aaral ko at meron po akong matutulong sa aking pamilya. Hindi iniinda ang basura dahil ito ang kanyang pag-asa. Sinasantabi muna ang ganda dahil mas mahalagang magkalaman ang bulsa. Bagamat may inisyatibong tumulong sa pamilya, di pa rin naman niya nakakalimutang maging isang bata. For the laro and chismisan pa rin sa Bessie Cake niya. Panandaliang iniiwan ni Jericho ang pangangalakal. Sa tuwing ang bare months ay dumadatal, nangangaroling rin kung saan-saan dahil takas niya ito sa basurahan. Ngunit balik na naman pagkatapos ng Kapaskuhan, pero walang Paskong natatapos sa pangarap na di nauupos. Hanggang kailan ka nangangalakal? Pag hindi na po kailangan ng pamilya ko po, kapag meron na po kaming mabili na bigas po, pagkain po, ganyan po. Dahil sa kanyang talento at kasipagan, proud na proud ang kanyang mga magulang. Sa 10 magkakapatid, isa siya sa maaasahan. Nakakatulong ba si Jericho sa inyo? Oo, kanang si Jericho, kay usay pakantahon na ko siya, asa nga amateur. Usay makadaog siya, kay yatag niya tanan sa amo apang palit na mong bugas. Sa among kuan. Sa eskwelahan niya. Para ibayad sa eskwelahan. Di man tayo pare-pareho ng sitwasyon sa Kapaskuhan, iisang diwa naman ang ating pagdiriwang. Ituloy mo lang, Jericho, ang pagsisikap sa buhay. Balang araw, mapapasayo rin ang pinakamatamis na tagumpay. Imatlogan na yan! Imatlogan na yan! Imatlogan na yan! Ngayong panahon ng Kapaskuhan, ang mga utaw ay sige, sugod sa kanyang tahanan. Time for the family, ika nga, para ang Pasko at bagong taon ay puno ng saya. Kaya ang Team Logalog ay subugod sa Antipolo Rizal para dayuhin ang tahanang puno ng pagmamahal. Dito sa kanlungan ni Maria ang punta, dala-dala mga aginaldo upang makapagbigay ng saya. Bunga ng mga lolo't lola na nagmemeryenda. Aba, grabe ang tutok kay FPJ At dahil it's the season of giving happiness, mapapaparte-parte ang inyong kaka with foodangs and prizes. At bago ang kainan, pasikatan muna sa tahanan, featuring ang Thunders of Rizal, the most awaited Thunders ng tanghalan. Entrada ang performance ni Tatay George. Si Tatay George actually, na-part siya noon sa tapat ng Harrison Plaza. Kaya pangalan niya ngayon ay George Harrison. Bahala ka na, sir. George Harrison. Oo, bahala ka na, sir, kung paano mo interpret ang inyong kanta. Kung German o Korean version. Tama. German po ba yun? With every beat of my heart. Yeah. Taas Panalong panalo. Diana naman ang pambato ni Nanay Rosario. I love you with all my heart. Wow! Si Tatay Art naman ang pinagsamang papogi at harana ang hinain. O diba? Amazing! Only so much, Tatay Art. Parang narinig ko na yung microphone. Di naman nagpahuli si Nanay Eliza, kundi man naman daw ang kanyang pasampol. Let's hear it nga, mga people! Magpakailan pa man ako'y mamamatay kung hindi ikaw ang
Kung may SB19 at Blackpink naman sa inyong area, di naman daw magpapahuli ang The Kembot Kings sa kalungan ni Maria. Sige, ihataw nyo. Apatu, lakas maka-Gen-Z na mga lolo. Parang inasinan lang Wow, iyan ang hataw. Matapos ang sayawan ay joke time sesh naman with a viral joker na si Lola Pina. Saan maraming polo? Saan tipolo? Saan maraming bata? Bataan! Saan maraming bakla? Baklaran. Anong tawag sa maliit na manok? Ano? Chicken cube. Anong tawag sa malinggit na aso? Ano? Kapiraso. Anong tawag sa maliit na duck? Pandak! Paano mo malalaman kung babae, kung lalaki ang naliligo sa banyo? Eh di paglabas! Paglabas. Saan nilalaban ang maruming dami? Washing machine. Anong hayop ang mabagal kung lumakad? Pagong! Mas mabagal pang lumakad. Ano po? Matandang pagong! Tablado ang hahamon sa dami ba naman niyang baon? Ang pangalan ko, Nanay Pina. Nanay Pina. Ang edad ko po, 96. Wow, 96! Nay, pogi ba ako? Ay, pogi. Yun, thank you, Nay. At yan ang mga pambato for today's video. At ang nanalo? Hi everybody! Grabehan ang mga talentadong lolo't lola, mga T! Tuwing maisip itong damdamin nagbabalik at para bang nariyan ka pa sa aking tabi. Muling nadarama ang yakap mo, natitikmang muli ang halik mo. Marinig, sinusumpang ako ay mahal mo. Hinihiling ko na kahit nasaan ka man ngayon, isipin mo ako kahit paminsan-minsan lang. Salamat po. Sa ating pagbisita, may mga dinala tayong panghapunan, mga biskwit at tinapayan mula sa Tinapayan Festival.
Isama mo pa ang pamahid from Tai Chi sa mga ngalay na iniinda. O diba? Ang syala! Ang Kanlungan ni Maria ay institusyong itinaguyod para sa mga matatanda, mga lolo't lola na mahihirap, walang mag-aalaga o inabandona. 23 ang kasalukuyang bilang ng mga lolo't lola sa shelter at dahil umaasa lamang sa donasyon ng institusyon, dasal at pag-asang makalingap ng tulong ang kanilang araw-araw na tugon. Ito po ay nagsimula noong 2002, May 1. Ito ay sinimulan. Actually, ang idea po talaga ay nagsimula po sa ikalawang obispo ng Diocese ng Antipolo, si Bishop Crisostomo Yalong. Ito po ay narehistro po sa SEC as a non-stock non-profit organization. So ang layunin niya po talaga nito kasi ay para makatulong po. Kasi ang idea po ni Bishop Yalong po na yung mga matatanda sa kalsada na naaawa siya na maraming yung mga nakikita siya pag nagta-travel siya, may mga nadadaanan. Yun yung idea niya na paano niya matulungan. Ngayon po, siyempre, hindi naman po tayo pwedeng kumuha lang ng basta matanda ng makakasuhan tayo ng kidnapping doon, yun gano'n. So, ito po, inano po na sinikap na may ano po sa DSWD. So, tayo po ay nakarehistro po, mayroon po tayong license sa DSWD at tayo po ay, lahat po ng ating mga elders po dito ay galing po sa local DSWD po. Isa si Tatay Jing sa mga lolong nasa pangangalaga ng Kanlungan ni Maria, dating real estate agent na nagpresenta pa umano sa pamangkin dahil sa wala sa kanyang mag-aalaga. Actually po, voluntary po akong pumunta dito sa pamamagitan po ng pamangkin ko kasi talaga pong hirap sila sa buhay, konti lang kanilang sinisweldo. So I asked him na hanapan ako ng bahay ampunan. For the past years, nandun ako sa labas, para bang naano ko na yung magulo. Pero dito, yung nagkakaroon ka ng tahimik, peace of mind, at magagawa mo yung pakipag-usap talaga sa Panginoon. Dating nagtatrabaho naman sa opisina si Tatay Art. Walang anak at asawa, personal daw umano niyang desisyon ang tumandang mag-isa. Yung pamangkin ko doon sa Caloocan, bali manugang ko yung asawa ng pamangkin ko, gumawa ng paraan para makontak ang DSWD. And then, ang DSWD Caloocan, Barangay 177, sila ang gumawa ng paraan para mapunta ako doon sa Tahanang Mapagpala sa Caloocan, which is located in Bagumbong, Barangay 171. From Tahanan Mapagpala Center in Caloocan, I was transferred here in Antipolo, Kanlungan ni Maria. Biruin mong dating photographer naman, si Nanay Elisa, may anak at asawa, ngunit isa sa mga lolo't lola na narito dahil inabandona. Ako po yung akin pong mga anak nagkahiwa-hiwalay. Yung isa po sa Nueva Ecija ay namatay. Yung akin pong anak na panganay, magsi-60 na po. Ngayon po ang pangalawa, yung po nakapag-aral naman. Hanggang ngayon po hindi ko nakakausap na sana man lang makausap. Kasi matanda na po ako. Naupo lang po ako sa isang bangketa dahil may nakapansin sa akin. Isa pong lalaking bata pa naman po, itinanong niya ako. Sabi ko, hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Nakita niya siguro ang itsura ko parang wala sa Siya po nagdala sa akin dito, sinakay ako ng taxi. Iba-iba ang kanilang story at pinanggalingan. Bawat isa sa kanila ay may kwento at nakaraan. Hindi man tipikal na tahanan ang kanilang napuntahan. Ang mahalaga ay nandyan ang pagmamahal na pilit pinupunan. Ang pagmamahal po sa lula ay talagang tiyagaan lamang.
Dahil po ang mga lola, mga lolo, medyo hindi na po kagaya ng isip ng mga bata. Kaya po kailangan lang po doon ang pagtsatsaga at pagpapasensya. Ako po yung 75 lang ang edad na napunta ko rito. Pero ngayon po, 86 na ako. Sa 11 years po, naranasan ko po ang maayos na buhay na may nagmamahal sa kanlungan na ito. Ang Kapaskuhan ay para sa lahat. Ang pagmamahal ay sobra pa sa sapat. Di kailangan magkadugo para maging mapagkalinga. Di kailangan may kapalit ang pag-aaruga. Ang totoong pagmamahal ay di pinipilit. At ang totoong diwa ng Kapaskuhan ay pagbibigay ng walang inaasahang kapalit. Kaya ako mag-isa. Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang Pantanggal Umay. Sabay-sabay nating basagin ang Lumbay, pag-aani ng trip ng buhay. Ako ang inyong si Kaka Mark Logan po. At ito ang Top 5 Kwento. Imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan.